Bayan sa ibang balita naman, posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo ngayong papasok na linggo. Yan ang ulat ni J.M. Thompson. Posibleng manatili ang presyo ng gasolina o tumaas ng bahagya na aabot ng 2 piso. Kaya naman nangangamba ang ilang motorista sa posibleng pagtaas ng presyo ng gasolina. Kaya si Kwesi Magtrayo na araw-araw bumabiyahe, pinagsasabay ang pagiging TNVS rider at delivery rider para mas malaki ang maiuwi sa kanyang pamilya. Ngayong hindi sigurado ang pagbaba ng presyo ng gasolina, iisa ang hiling ng mga rider kagaya ni Kwesi. Ano talaga, kahit mabawasan na lang yung gasolina, bumalik sa dati kahit maaari nga bumaba pa eh. Bakit? Kasi diyan na lang kami kumukuha ng pinagkakitaan sa kasada, tapos dadagdag pa yung gasolina. Laki talaga. Halos 1 kilong bigas na yun. Totoo lang. Samantala, hindi na makapaghintay ang ating mga kababayan lalo na mga tsuper dahil sa inaasahang muling pagbaba ng presyo ng diesel ngayong darating na Martes. Dahil sa dalawang magkasunod na malaking rollback, muling umaasa ang maraming namamasada sa rollback sa susunod na linggo. Matatandaang mahigit 40 na ang natapya sa presyo ng diesel sa loob lang ng 2 linggo. Pero hindi pa rin ito sapat para maitawid ang bawat araw ng higit na apektado ng mataas na presyo ng langis. Sa susunod na mga araw, ayon sa ilang gasolinahan, aabot sa 11 pesos ang mababawas sa presyo ng diesel ngayong darating na linggo. Mas mababa ito kumpara sa mga nagdaang rollback. Nakaantabay naman ang Department of Energy sa pagbabago ng presyo ng langis sa world market kung saan konektado ang inilalabas na presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Kagaya na lang ni Dan Camacho na nararamdaman ng 2 linggong rollback. Malaking tulong anya ito sa kanyang pamilya, lalo na sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Kahit mas maliit ang ibababa ngayong linggo, para kay Dan, Pwede na yun, basta bumaba. Kasi mahirap pag mataas yung diesel eh. Tulad niya, pag nasinat ka sa biyahe, abonado ka, isa wala ka iuwi. ano po yung hiling niyo po? Sana po Saan bumalik na sa dati? Okay. Para maganda. Kahit pa paano, ikita ng maganda ang mga driver. Bukod pa rito, siniguro naman ng DOE ang 21,000 metric tons na supply ng liquefied petroleum gas o LPG mula sa United States at inaasahang darating sa bansa ngayong Mayo. Patuloy rin ang pagtitiyak ng pamahalaan at ng Department of Energy na mapuna ng supply ng langis sa bansa upang hindi na muling tumaas ang presyo nito. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.